Oh, nandiyan na po pala kayo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ako po'y muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo'y patuloy na binibigyan ng panahon at pagkakataon upang tayo ay magbuklod, pagkaisa, do tayo po ay nasa iba't ibang panig ng mundong ito. Pero ang ating pong mga puso at mga isip ay nagkakaisa upang magbigay ng katampatang pagsamba sa Panginoon sa ganitong kaparaanan. Sama-samang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At ayan, papasalamat po ako na kayo'y nandiyan nagtsatsagang maghintay. At minabuti po natin, opo, at medyo konting late nga tayo dahil katatapos din po ng atin pong Bible study. Do ang ginawa po namin ngayon ay hindi yung Bible study, tinapos po namin yung last topic ng 10 Days of Prayer doon po sa Sydney, Australia. Sa grupo nga po nila Brother si Sir Danny Lin, Brother Rick Martinez at nila Ate Jackie at Kuya Joey Loizaga. No? So ito po, minabuti natin na mag-broadcast kahit better late than ever. At anyway, ngayon po ay Friday o Sabat na po. Bibigyan na lang po natin ng konklusyon o mga karagdagang kaisipan yung ating ginawang pag-aaral sa nakalipas na sanlinggo. Without further ado, tayo po ay mananalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po ay nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Patuloy naming ipagkakaloob sa iyo ang panahong ito upang sama-sama naming pag-aralan ang iyong mga banal na salita. At akin pong ihilingin na naway patuloy kaming tingnan sa katwiran ng Hesus Kristo upang ang aming paglilingkod ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Walang sawa din naming hinihiling ang pamamatnubay ng banal na Espiritu upang amin pong matuklasan ang liwanag, katotohanan at hindi lang maunawaan kundi higit sa lahat sa tulong ng inyong biyaya, makita nawa po ito sa aming mga buhay. Pagpatawad po na nakitang nagkulang at nagkasala, ito pong lahat ay aming hinihiling alang-alang sa pangalan ng Hesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Bueno, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ako po ay nagpapasalamat na kayo patuloy na nariyan. At syempre, kayo po ay nasa mahigit kulang-kulang ng 30 ngayon na nandyan, hindi ko man mabanggit, no? Tulungan niyo po ako na kayo po ang isa sa mag-share o magbahagi ng ating program para hindi po nabablock yung ating Facebook page at pati yung ating Facebook account ng Facebook. Kahit isa, mga kapatid, hindi naman kalabisan, isa o dalawang na pag-share nito ay napakalaking at tatanamin po natin isang napakalaking utang na loob. At baka sakali, kung sa inyo ay nakakaranas kayo ng pagpapala sa inyong ginagawang pagsubaybay, baka sakaling doon naman po sa ating pagbabahaginan ay makapagbigay din ito ng blessing sa kanilang buhay. Okay, so tayo po ay tatalakay na natin ang karagdagang mga karagdagang kaisipan patungkol dito sa ating ginawang pag-aaral sa ating Sabbath School lesson sa nakalipas na sanlinggo. The Promised Son, ang ipinangakong anak na lalaki. At yun nga po ay napag-aralan natin na walang iba kundi wala sa hinagap nila Abraham, nila Eva at Adan, nila Haring David, na mismong ang ating Hesus Kristo, Diyos na manlilikha, ang siyang bababa dito sa lupa, ang katawang tao, upang siyang mangasiwa, siyang manguna, siyang maghari. Lalong-lalo na doon sa mga taong tinanggap ang ating Hesus Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, so balikan nyo na lang po yung ating mga huling 5 gabing pag-aaral at pupuntahan na po natin ngayon ang mga karagdagang kaisipan na atin pong pag-aaral bilang pagtatapos na rin o pagbibigay ko konklusyon ng ating pinag-aralang leksyon sa nakalipas na sanlinggo. Okay, sabi dito, the coming of Jesus to this earth as the Son of God fulfilled several functions at the same time. Sabi dito, ang pagparito ng ating Hesus Kristo sa lupang ito ay naging kadahilanan upang matupad mangyari alin po ang ilang mga gampanin sa ilang sa iisang pagkakataon. So ilang mga functions ito, sabi dito, pag hinayang fulfilled, of course, natupad.
Ano-ano itong mga natupad na ito, mga kapatid? In the first place, as the divine Son of God, Jesus came to reveal the Father to us. So, ano po yung isa sa ginampanan o ginanap ng ating Paiso Kristo nung siya ay nagmi-ministry o nangangaral sa sanlibutan ito? Ang sabi dito, kanyang ano po? Kanyang ipinahayag ang Ama sa sangkatauhan. Okay? So, sabi nga kasi 'di ba siya ang ano? Siya ang exact reflection. Mga kapatid. Siya yung eksaktong ano po? Image. Anhinag ng Diyos. Imahe ng Diyos o larawan ng Diyos na hindi nakikita. Take note na sabi nga ng ating pag-aaral mga nakaraan, tayo ay ano po, taglay natin ang image ng Diyos pero hindi yung esensya o yung kanyang ano po, yung kanyang katangian. So therefore, ang ating Panginoon Kristo ay hindi lang ano po, hindi niya lang taglay ang image o ang larawan ng Diyos, kundi maging ang kalikasan ng Ama. So sa madaling salita, kung ano yung Ama, ganun din ang ating Panginoon Kristo. No wonder, babalikan natin ang John 14 verse 9, ang sabi ni Juan kay Felipe, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, ang ating Panginoon Kristo ay ano po ang eksaktong kapahayagan. No less, no more. Okay? So, eksakto. Walang labis, walang kulang. Siya po ang eksaktong ano po, kapahayagan. Kung ano at sino ang Ama. At ang sabi dito, through His actions and words, Jesus showed us what the Father really is like and why we can trust and obey Him. Yun. So sa pamagitan ng ano po, ng salita at higit sa lahat, ng gawa ng ating Panginoon Kristo ay kanyang ano po, ay kanyang ipinahayag kung ano talaga ang Diyos o yung Ama. Kaya nga, karapat-dapat lang na ano? Karapat-dapat lang na siya ano po, ating pagkatiwalaan at ganoon din po atin pong sundin. Ha mga kapatid? Dahil nga po yan saan? Sa pagpapahayag ng ating Panginoon Kristo kung ano ang Ama. So Jesus also came, sabi dito, as the promised son of David, Abraham and Adam, through whom God had promised, He who would defeat the enemy to rule the world. O, ayun. Siya rin yung ano, wala na pong question sa atin as a Seventh-day Adventist Christian. Siya yung ipinangakong anak na lalaki, magmula pa kanino? Kay Abraham, kay Adan, kay David. Ano po, kung saan siya, ano po, siya ang tatalo, gagapi sa kanyang ano po, of course, mga kalaban, at siya ano po, siya ang maghahari. Siya ang magpupuno. Siya ang mangangasiwa sa sanlibutan. Of course, sa ngayon, mga kapatid, ano, nakita natin, nandito, nakikipagpunyagi ang kaaway, pero sa mga taong tinanggap na ang ating Panginoon Kristo sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, of course, given po sa atin yan, na siya na, ano po, siya na naghahari. Siya na nangingibabaw, siya na nangangasiwa ng ano po, ng ating buhay. Katulad nga po ng sinasabi, of course, okay, tayo po, wala na pakikipagtalo dito, pero kung ating pong titingnan, ang sinasabi nga po, di ba, dito sa Galatians chapter 2 verse 20, malamang isa po ito sa inyong paboritong talata. Ano pong sinasabi, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I myself no longer live. Siguro, basahin na nga lang po natin mismo ito sa Tagalog, ano? Galatia, kapitulo 2, talatang 20. Ganito po ang sinasabi. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ito yung mga taong tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang ano po, kanilang Panginoon tagapagligtas. Madaling salita, sabi nga, ano po, ang nangangasiwa na, yan sinasabi ng ating lesson, ang naghahari na sa ating buhay ay hindi na ang kapangyarihan ng sanlibutang ito, specifically si Satanas. Ano ho? Kundi sino na? Ang ating Panginoon Kristo. Dahil nga dyan, hindi na nabubuhay tayo sa ating sarili. At habang ako'y nabubuhay sa iparito, sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Tayo nabubuhay dito, no? Dahil si Kristo ng ating tinanggap ng Panginoon at tagapagligtas,
Nabubuhay na tayo saan? Sa pananalig sa anak ng Diyos. Of course, ang ating Panginoon Jesucristo yan. Na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ngayon, sinapagtanto nga po natin yun. Otherwise, kung hindi natin napagtanto yun, bakit natin gagawing taga-pamangasiwa, taga-pamahala, taga-pangibabaw, Panginoon ng ating buhay, ang ating Panginoon Kristo. Meron pa tayong pambansang talata, no, di ba? Itong nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anong sinasabi? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, o yung sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, at isa ka doon kapatid, isa ako doon, ano na ngayon nangyayari? Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. So bakit bago? Kasi dati pinaghaharian tayo ng kapangyarihan ng sanlibutang ito. Ang tagapamuno ng kadiliman ng sanlibutang ito. Wala iba kundi si Satanas, pero ang ating tanggapin ang ating Panginoon Kristo bilang bagong Panginoon at bagong maghahari sa ating buhay, eto na tayo. Tayo tinawag na po mga bago ng nilalang. Kasi ang ating norm ay kalaban na ng norm ng sanlibutan ito. Okay? So sa pagpapatuloy ang sinasabi dito sa atin, mga kapatid. Thus Jesus came to take the place of Adam at the head of humanity and fulfill the original purpose God had for them. Oo nga. So, ang ating Panginoon Kristo, pinakita niya kung ano talaga yung dahilan, mithiin ng Diyos, bakit nilikha niya ang tao. Take note, nalikha yung pangalang ng tao, ng Diyos ang tao. Anong sabi? Likhain natin ang Diyos o ang tao ayon sa ating larawan. So, alam po natin yan na hindi nilikha ng Diyos ang tao para magkasala, at lalong hindi niya nilikha ang tao na simula't simula masama. Alam na natin kung anong nangyari. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ay kanya itong ipinanumbalik. And Jesus came, sabi dito, to be the righteous ruler God always wanted this world to have. Ayun. Si Kristo ang pumarito upang siya maging siya ang maghahari, yung paghahari na may nandun yung katwiran ng Diyos. Na kung saan yun naman talaga yun naman talaga ang gusto ng Diyos simula't simula pa. Kaya nga nilikha ng Diyos ang lahat, sabi nga mabuti. Wala siyang nilikha na na anumang masabi nating kasamaan. So ayan. The world, sabi dito, that was spoken to Jesus. The word, yung mga salitang narinig daw doon sa Jordan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased, embraces humanity. Ayun po. Dahil sa, yun nga, kaya nga mga kapatid, mahalaga talaga yung tinatawag na naririnig natin lagi sa ating prayer, na tingnan ang katwiran ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Kasi, kung meron mang kinalulugdan ng Ama, sabi nga, ay wala iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So talagang doon tayo laging doon tayo laging magtatago. Saan? Doon sa katwiran ng ating Panginoon Kristo. Kasi kapag ang katwiran ng ating Panginoon Kristo ang nakikita ng Ama, syempre sa atin, of course, paano natin tataglihin yan? Of course, sa ating pananampalataya, sa kanyang natatanging anak, patuloy niyang titingnan tayo sa ganon. At kapag ang nakikita ng Ama, of course, ay ang katwiran ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay, talagang mag-e-echo sa atin mag-e-echo sa atin yung pananalitang yon. Kaya kinakailangan nating i-embrace yun para lagi nating marinig na kinalulugdan tayo ng Panginoon. Bakit? Atin pong itago ang ating maruming katwiran sa katwiran ng ating Panginoon Kristo. At ulit-ulitin ko po, huwag magsasawang inyong mga tenga sa pakikinig na ito'y bukod tanging makakamit sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, God spoke to Jesus as our representative. Ngayon na po. Ngayon, ang ating Panginoong Kristo ay siya ng ang Diyos nagsalita sa ating Panginoong Kristo.
At ang ating Jesucristo ngayon ay siya naman nagsasalita at nagmi-mediate sa atin. Okay? Siya yung, kumbaga, pumapagitna. Siya yung nag-aabogado sa atin. Sa ibang function, ang ating Jesucristo pa ang siyang nagiging hindi lang mediator, siya rin po ang ating high priest. So siya ang kinatawan ng Diyos sa tao at siya naman na ang kinatawan ng tao sa harap ng Diyos. Ha? Mga kapatid. So, I hope and pray na talagang napakalinaw niyan sa atin. And with all our sins and weaknesses, we are not cast aside as worthless. Tama. Dahil sa ating Jesucristo, dahil sa katwiran, sa patuloy na pagtingin ng Diyos, sa katwiran ng ating Jesucristo sa ating mga buhay, ay hindi tayo nakikita o tinitingnan ng Diyos bilang mga walang kwenta o mga walang pag-asa. Tayo po, naging tila isang kayamanan. Napakahalagang kayamanan sa harap ng Diyos. Di ba? Kaya nga, dahil sa ating pananalig sa ating Jesucristo, sige, tingnan nga po natin, di ba? Eto tayo ngayon dahil sa ating pananalig sa ating Panginoon Jesucristo, eto ang tingin sa atin ng ating Panginoon. Ano na tayo? 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi dito, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Okay, wala na po ito sa ating lesson. Kinukunek ko na lang ang mga wordings ng ating lesson sa sinasabi rin ng banal na kasulatan. Okay, sabi dito, kayo'y lahing isang lahing pinili. Grupo ng maharlikang pari. Isang bayang pag-aari. Pag-aari nino ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. So ngayon mga kapatid, ayan na. Ganyan na yung ating ganyan na ang ating status. At yan ay dahil saan? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. From cast out, worthless, tayo ngayon nalipat sa kakaibang kalagayan. Naging tayo'y bayang pag-aari na ng Diyos. Bansang nakalaan sa Diyos. Maharlikang, may paggaan po, maharlikang pagkapari. Royal blood na tayo ngayon mga kapatid. Sa paningin ng Diyos. At yan ay dahil sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya talagang Christ and Christ alone can make us righteous in the sight of God. Magitan lang ng ating Jesucristo. Kanya lang, siya lang. Magagawa tayo makatwiran sa harap ng Panginoon. Okay? So ayan. At sa pagpapatuloy ang sabi dito, He had made us accepted in the beloved. Tinawag pa tayo sa Ephesians chapter 1 verse 6. Ano pa ang isa sa mga titulo na itinawag sa mga mananampalataya? Ephesians chapter 1 verse 6, ang sabi po dito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kanyang kinakalinga. Hindi lang basta kinakalinga, kahangahangang pagkalinga. Di ba? Parang mga kapatid, di ba? Bilang, ito mga magulang, makaka-relate tayo, gaano ba natin kinakalinga ang ating mga anak? Lalong-lalo na sa mga Pilipino, sa kultura ng Pilipino, yung mga anak natin, sabi nga, mukhang talagang hindi natatapos ang pagiging magulang. Di ba? Pinalaki mo na, ginastosan mo na, nag-asawa na, minsan sa'yo pa rin ang hihingi. Bigay ka lang din naman ng bigay kasi magulang So dahil sa sobrang pagmamahal mo sa iyong mga anak, talagang sabi nga hanggat nakikita mo na meron kang magagawa sa kanilang pangangailangan, natulong ka. Mga magulang nakaka-relate tayo dyan. Ganun din po. Ang pagkalinga ng Diyos sa atin ay hindi lang basta, kundi kahangahangang pagkalinga. Tingnan nga po natin ito sa ibang sa ibang translation ng Bible.
basahin nga po natin ito sa ah, Living Bible, Ephesians chapter 1 verse 6. Ano nga po natin, no? Sabi dito, now all praises to God for His wonderful kindness to us. Mga kapatid, wonderful kindness. Ha? Kaya kung may mga anak dyan na ang bait-bait na ng magulang, walang hiya pa, ewan ko na lang, anong klaseng anak ka naman, ano? So, ganyan tayo kinakalinga ng ating Panginoon. Okay? Talagang tayo, ano po? Sabi ng Asikaso Deluxe. Hindi lang Deluxe, Super Deluxe. Okay, ha? Nung panahon na, sensya na po kayo, nung panahon na kami kasama pa nila, lagi nagsasama nila Brother Buboy, pagpupunta sa mga lugar, syempre, hindi basta-bastang accommodation ang ibibigay. Mga kapatid, so kung ano yung accommodation kay Brother Buboy, halos yun din naman ang naibibigay na accommodation sa amin. So nakaranas tayo ng ganong mga pagkalinga. Compare sa pagkalinga ay walang binatbat yun, mga kapatid. Yung pagkalinga sa atin ng Diyos ay sabi nga, wonderful. Okay? Wonderful. Kindness to us. And His favor that He has poured out upon us because we belong. Oh, bakit? Bakit? Ba't may ganun na tayong nararanasang pangyayari? Because we belong, sabi dito, to His dearly loved Son. Oh, kaya purihin ang Panginoon, no? Natin nararanasan ito kasi nga tayo na kay Panginoong Hesukristo. Kaya purihin talaga ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tingnan nyo yung dati nating kalagayan kumpara sa ating kalagayan ngayon. At ulitin ko nga sa inyo, ulitin ko, no? May mga pinagdaanan kong kalukuhan at karanasan sa buhay, talagang, hindi ko sa inyo, bayaran ako ng kahit, ibigay na, too good to be true. Pero kahit patutuhanin, bigay na lahat ng kung anong meron dito sa mundong ito. Hindi ko po ipagpapalit. Ito wala pong kaplastikan sa. Ito'y talagang mula sa puso, hindi mula sa nguso. No? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggapin yung lahat ng pwedeng i-offer sa akin ng mundo. Ngayon, balikan ko lang yung dati kong buhay. Hindi na po, hindi na. May kasabihin nga sa English, thanks but no thanks. Mga kapatid, tulitin ko po. Hindi po ako nagbibiro. Huwag naman sanang mangyari. Pero kung kinakailangan, yun lang ang choices. Kamatayan o babalik ka sa dati mong buhay. Hindi na. Okay na sa akin mamatay. Anyway, 54 na rin po ako. May 4 na rin naman akong anak. May apo na nga. So what? Akong papipiliin lang naman. So nasasabi ko po ito kasi syempre, nagdaan tayo sa ating, kumbagay, madilim at magulong bahagi din ng ating buhay kumpara sa ating nararanasang pamumuhay ngayon na tayo ay nasa Panginoon. Mga kapatid, lagi ko na nga sinasabi sa inyo, ang buhay na nasa Panginoon, practically speaking, dito pa lang sa lupa, ay malaki na talagang advantage. Mga kapatid, alam mo yung bang kahit hindi ka, alam mo yun, yung kahit hindi ka gaanong yumaman, kahit hindi ka masabing mataas ang tasalipunan, pero may takot ka sa Diyos, ayun talagang pinagkakaloob mo yung buhay mo sa Kanya. Yun lang peace of mind, hindi mabibili yun ng Yun lang peace of mind, di ba mga kapatid, no? Marami tayong nababalitaan, kahit di natin kakilala, pero marami tayong nababalitaan. Kahit mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo pa nga, nagpapakamatay kasi walang peace of mind. Mga kapatid, walang peace of mind. Pero, dahil tayo'y nasa ating Panginoon Kristo, mga kapatid, talagang ang sabi dito, nararanasan natin nararanasan natin ang wonderful kindness, kahangahangang kabutihan, pagkalinga ng Diyos sa atin. Bakit po? Sabi dito, because we belong to His dearly loved Son. Kaya mga kapatid, wag na talaga tayong wag na tayong maghanap talaga ng ibang kakalinga sa atin. Mga kapatid, talagang kung meron man tayong dapat pakanaisin na pagkalinga ay walang iba kundi ang pagkalinga ng Diyos. Yun na po. Yun ang super deluxe na pagkalinga. O dito nga yung sinasabing wonderful kindness ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil tayo nga ay belong sa Kanyang anak. Mga kapatid, bakit nangyari?
Ulit-ulitin po natin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa malapit na pagtatapos, ang sabi dito, the light which we fell from the open portals upon the head of our Savior will fall upon us. We pray for help to resist temptation. So the voice which spoke to Jesus says to every believing soul, this is my beloved child in whom I am well pleased. Mga kapatid, no? This is my beloved son to whom I am well pleased. So, yung mga sabi dito, ito yung mabasa rin sa Desire of Ages, page 113, sinulat po ito, of course, ng ating kinikilalang propetisa, Siginang Ellen G. White, ay yung boses na napakinggan nung binyagan ng ating Jesucristo doon po sa Jordan. At ganun din po yung boses, same voice po yun na nagsalita. Nagsalita doon sa Mount of Transfiguration sa chapter 17 verse 5 ng Matthew, mga kapatid. Ay siya ring ay siya ring tinig na na maririnig natin. Bakit? Kasi tayo'y belong. Mga kapatid, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ito po yung mga karagdagang bagay kaisipan o karagdagang sabi nating liwanag o kaalaman na atin pong napulot sa ating isang linggong pag-aaral na ang pamagat nga po ay The Promised Son o yung ipinangakong anak na lalaki. At yun nga po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. May mga katanungan dito pero hindi na natin lalahatin. Ito halimbawa, question number 2 para sa araw na ito. Ito na lang ang ating Okay? So, sabi dito, we'll learn that the way God spoke to and treated Jesus is the way He wants to speak to and treat us. What should that tells us about how we should treat others? Ayun. So mga kapatid, okay? Ito po, So ang sabi nga ay nakita natin dito na ang kaparaanan kung papaano hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ipinakita ng ating Jesucristo, pagpapakilala ng ating Jesucristo kung paano siya tinatrato ng Ama at kung paano niya tinatrato yung mga taong napaglingkuran niya, mga minamahal kong kapatid, So, sabi dito, what should that tells us about how we should treat others? So, ano naman ang dating nito sa atin? Ay, mga kapatid, for me, napaka-simple lang. Golden rule, Matthew 7:12. Basahin nga po natin yan, mga kapatid, di ba? Mateo, Kapitulo 7, talatang 12. Ano ba sinasabi dito sa atin, mga kapatid? Sabi ganito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng mga kautusan at mga isinulat ng mga propeta. Okay, ito yung konklusyon. Kapatid, do unto others what you want others do unto you. So, since ng ating Jesucristo, ang utos niya itrato ng maayos ang ating kapwa at ipinakita niya yan. Maging doon sa mga hindi tumatrato ng maganda sa kanya. Mga kapatid, So, ano ang dating nito sa atin? Papaano natin ituturing ang ating kapwa? Yan, ito yung mga very practical ito. Godliness ng mga pinag-aaralan natin. Huwag na tayo masyadong magpakalalim. Ano ang sabi ng ating Jesucristo sa kanyang mga alagad? Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At pag nakita ng mga tao na kayo nagmamahalan, tunay na masasabi nilang kayo'y aking mga alagad. Napakasimple, mga kapatid. Ewan ko lang kung may mahirap unawain ito. Very basic. Very basic. At paano natin papakita yung example, yung practical godliness ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa? Eto, pambansang talata na naman ito. Ewan ko lang kung naalala pa natin. Pero dito, di ba, sa 1 John chapter 3, verse 18. Pero bago po yung verse 18, ay eto po, simulan natin sa verse 16. Ito, 1 John chapter 3, very practical godliness na dapat na makita sa atin. Ang sabi ganito,
Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kinakailangan. Hindi naman puro patay ang pinag-uusapan dito. Ang sabi dito verse 17. Eto ha. Hindi. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi ito tinutulungan, masasabi ba siyang umiibig sa Diyos? Yan. May practical mga kapatid, no? Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita na rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Yun. Dito natin makikilala, sabi dito, na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kita niya? Pati, diba? So, kaya, ang papaano trinato ng ating Jesucristo ang mga tao nung siya'y nagmiministeryo, sabi nga, papaano natin ngayon ito i-apply sa ating buhay? Yan, simple. Mga kapatiran, sa mga taong nakapalibot sa atin, sabi nga kung paano inalay ng ating Jesucristo ang kanyang buhay, at sinabi rin talaga ng ating Jesucristo, John 15:13, na walang hihigit na pag-ibig kaysa dito na ialay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito, hindi naman kinakailangan laging patay-patay ang hinihiling sa atin Hindi naman laging hinihiling na mamatay ka para patunayan mo na mahal mo ang Panginoon at ang iyong kapwa, hindi ho. Sabi lang, simple lang Simple lang. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siya'y umiibig sa Diyos? Kaya huwag tayo umibig sa salita, kundi saan? Sa pamamagitan ng gawa. Pakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So, hindi pwedeng masabi ng love is not just a word, but it shows. Of course, it shows in our action. May kasabihan nga sa Tagalog, imposible sa taong, o posible na magbigay ng kahit hindi ka umiibig. Pero imposible sa isang taong umiibig nang hindi ka magbibigay. Diba mga kapatid? Yun. So, yan ha? Very practical po yan. Okay? So, ito. Panghuli na lang. Not natin masyadong pag-usapan yung pagka-Diyos ng ating Jesucristo, na na po natin, wala naman na sigurong makikipagtalo sa atin dyan. Kung tunay nga bang Diyos o hindi ang ating Jesucristo. Kasi itong mga practical godliness na lang na itinuturo ng ating lesson, ng ating pagbulay-bulayan. Talk about, sabi dito, giving glory to God. Revelation chapter 14 verse 7. How is giving glory to God part of present truth and the three angels' message? Yung pagbibigay kaluwalhatian. Kapatid, basahin natin ito. 14 verse 7. Alam nyo na, pero basahin din natin. Sabi ganito, sinabi ng malakas, matakot kayo sa Diyos, luwalhatiin ninyo siya, sapagkat dumating ang oras ng paghatol, sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat, at bukal ng mga tubig. Tatandaan po natin na yung pagluwalhati sa Diyos, mga kapatid, ang sabi dito, ay hindi pwedeng mangyari ito. No, of course, hindi natin first and foremost iniisip na siya lang ang dapat nating pag-ukulan ng ating ng ating katampatang pagsamba. So, tandaan po natin na we cannot really give glory to God if we don't know the proper means of how to worship Him, mga kapatid. Diba? So, mahirap yun Kasi, tingnan mo nga yung iba. Tingnan nyo, diba? May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang kaparaanan kung paano sambahin ang Diyos. Sa una pa lang, nakita natin magkapatid na Abel at Cain, di ba? Pareho silang nagbigay ng offering sa Panginoon, pero tandaan po natin, isa lang doon sa dalawang tinanggap ng Panginoon, at yun ay ang offering ni Abel. So mga kapatid, napaka-importante po sa atin, Napaka-importante po sa atin na malaman,
O paano natin mabibigyan ng katampatang pagsamba ang Panginoon para ito talaga mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. So, for me, nakikita ko rito talagang napakahalaga ng tinatawag na proper knowledge. Okay? Yung tamang kaisipan. Mag-aaral ka na rin lang, pag-aralan mo na yung tama sa kalooban o sa mata ng Diyos. No? At kapag nalaman mo ang tama, syempre, by God's grace, gagawin mo ang tama, hoping. Mga kapatid, di ba? Kasi isang bagay yung gawin mo malaman mo yung tama, ibang bagay naman, kung yung tama na alam mo, yun ang alin po. Yun ang ginagawa mo. Di ba mga kapatid? Ganun yun eh. Ganun yun. So, even sa buong buhay ni Haring Solomon, ang konklusyon niya, ganun din. Diba? Matakot kayo sa Diyos, at sundin alin ang kanyang utos. Fearing God, ang sabi nga dito, ang pagkatakot sa Diyos ay hindi yung nanginginig ka, na baka paluin ka. No. Kundi yung respeto. At kasama, doon sa respeto. Okay? Pagbibigay pugay, actually, sa po yun sa binibigay na meaning ng worship, no? Ay gusto mong mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ay talagang susunod ka. Alamin mo yung tama at sundin mo yun. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Haring Solomon? Sundin ang kanyang utos. Bakit? Sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Ngayon mga kapatid, So kaya napakahalaga ng tamang kaalaman. Kaya tayo sa Seventh-day Adventist Christian, talagang sinasaturate po natin ang tamang kaalaman upang upang maiukol natin yung karapat-dapat at kaaya-ayang pagsamba sa Panginoon. Kasi gustuin man natin na walhatiin ang ating Panginoon kung di naman tama. Sigurado mga kapatid, hindi natin mabibigyan siya ng katampatang pagsamba at kaluwalhatian. So, ayan, sambahin sino? Tandaan na ang bibigyan natin ng kapurihan, sasambahin ay alin po ang Diyos na lumikha ng langit, ng dagat, at bukal ng tubig. Kaya tayo as a Seventh-day Adventist Christian, pati ang pangangalaga sa ating kalusugan, ay atin pong atin pong iniingatan. Kasama po yan. Diba? 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kung kayo kumakain o kung kayo umiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Okay? So, ayan. Kaya, yung iba, di ba, pinaglalaban, kinukontra pa yan, pinakikipagdebate pa, di ba? Pero tayo, mga kapatid, holistic. Holistic. Kinakailangan balansyado alin po? Ang social, mental, okay? Spiritual. So tayo, as much as possible, inaalam natin lahat yan. Of course, sa tulong ng Panginoon. Pero hindi natin pinagyayabang. Mga kapatid? Hindi natin inaalam ang dapat at ang katotohanan para ipagyabang. Hindi mga kapatid, no? Na alam natin ito, para mabigyan natin ng katampatang pagsamba ang ating Panginoon. And of course, syempre, since na yung Revelation 14 ay may kinalaman yan sa tinatawag na three angels messages at alam po natin na yung tatlong sinugong anghel dyan ay kumakatawan sa iglesia, sa mga sugo ng Panginoon, which is atin pong inaangkin na tayo po yan. As a church, Seventh-day Adventist Church, tayo ang kinakatuparan yan. Kaya dapat lang talaga nating alamin ang tama. Para tamaanin ang ating ma-share. Mga kapatid, kasi pag mali ang alam mo, malamang sa malamang, mali talaga alin. Mali talaga ang iyong maibabahagi. So ayan na mga minamahal kong kapatid kay Kristo. I hope and pray na tayo ay na-bless sa ating ginawang pag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng isang linggo.
At eto naman po, to be fair naman sa inyong kapatid, nakita nyo naman, nagpasimula po tayo last week, Sunday, pupugak-pugak ng gusto, no? But by God's grace, opo, by God's grace, ayan, unti-unti naman pong binabalik ng Panginoon yung ating kalusugan. Though hindi pa talaga, hindi pa talaga totally kasi yung ating kilos, konting mas madaling hingalin, yun na nga, yung panlasa, at least unti-unti na. Yung pang-amoy talagang hanggang ngayon, struggle. Pero sabi ko nga, okay na kasi wala naman masyadong maaamoy na matino dito sa Manila. Kaya okay na ako dito sa pang-amoy natin kahit naman hindi masyadong bumalik. And of course, ayan, maraming salamat po rin ng Panginoon na umabot po tayo ng mahigit 100 kanina. Ngayon, nasa 96 pa rin kayo. To think na ang dami po nating kasabayan din. Andyan po yung iba't ibang mga tawag dito, social media program ng ating mga kapatiran. Okay lang po yun. Tapos sasabayan pa tayo ng 10 days of prayer. Praise God, mga kapatid. Pero kayo, umabot tayo ng mahigit 100 kanina. Ngayon, nasa 97 pa po kayo. Nag-100 pa bigla. Okay po rin ang Panginoon. Kaya, samantalin ko, sa mga hindi pa po nakaka-follow, paki-follow po ang ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. Paki-subscribe na rin po ang ating Facebook account, ating YouTube channel. Okay? Paglapit kay Kristo, para updated po kayo. Updated po kayo sa ating pong mga ginagawang programa. Okay, so ayan, muli po akong hihingi lang ng paumanhin. Pasensya na po kung okay lang po ba, hindi na muna tayo mag-shoutout kasi talaga yung ating boses, sa totoo lang mga kapatid, gusto natin ipagpahinga pero sayang kung puro naman pahinga. Pero yung ating pong shoutout ay talagang bawiin na lang po natin sa mga susunod. Okay lang po ba mga kapatid Bawiin na lang po natin ang ating shoutout o pagbati sa mga susunod na mga pagkakataon. I hope, alam ko naman po na at alam nyo na kaligayahan kong i-shoutout kayo. Pero yun nga, minsan sa pagkakataon at alam ko naman na tanggap nyo na nabuo itong programang ito, hindi para i-shoutout naman kayo. Pero kaligayahan ko po na i-shoutout kayo. Kaya lang, eto nga po. Medyo pa tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pangunawa. So ayan, at dahil dyan, tayo po ay mananalangin tayo sa ating Panginoon. O yun po, salamat po sa mga tayo nagpipray sa atin na tayo gumaling sa lalong madaling panahon. At sa atin pong private prayers, ang dami rin po nating mga iniluluhod sa Panginoon na sana'y pagalingin. At ganun, hindi lang naman sa may karamdaman, kundi sa lahat ng mga kapatid na may kahilingan, anumang areas ng pangangailangan ng kanilang buhay. Okay, so ayan mga kapatid, muli maraming salamat sa inyong pangunawa. Tayo po ay papasok na sa ating panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Muli may nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Salamat po sa napakagandang ginuntuang mga aral na amin pong napulot narito, lalo't amin pong naalaman na mismong ang aming Panginoong Kristo, kaysa nyo siya bilang Diyos, subalit pumarito siya sa lupa, nagkatawang tao, nangaral, naglingkod sa tao, namatay, higit sa lahat, namatay para sa amin at tubusin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa labis niyong pagmamahal, sa labis niyong pagpapahalaga, sa labis niyong pangunawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At ngayon ay aming patuloy na inaangkin, aming niyayakap ang patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Jesucristo sa aming mga buhay, upang kaming lahat ay palaging maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Tanggap po namin na kundi dahil sa kanyang sakripisyo, mananatili kaming nasa kadiliman at nasa kapahamakan. Subalit, maraming salamat. At binigyan mo kami ng pagkakataon na siya'y makilala. At dahil po dyan, unti-unting hinubog mo sa aming mga puso
na kami po'y makaramdam na ng pagmamahal sa inyo. At sa aming mga kahinaan ay patuloy nyo kaming tinutulungan upang unti-unti kaming managumpay at lalong ang aming mga puso't isipan, ang aming salita, ang aming gawa ay maging kasang-ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat at kayo ang Diyos na nakakaunawa sa anumang aming mga pagdurusa na nararanasan. Kaya dinadalain ko po ang mga kapatid na nasa kalagitnaan ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Naway patuloy nyo lang bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Katulad ng aming Jesucristo, mamamatay na lang siya sa krus. Bagamat dala-dala niya sakit, hindi lang ng katawan kundi ang damdamin ng dahil sa pagtalikod ng sangkatauhan sa inyo. Nanatili na hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, siya po ay nagtiwala sa inyo. Ipinagkaloob niya sa inyo ang kanyang kalagayan. At naway ganon din po kami, Panginoon. Kung may mga pagkakataon na kami ay nakakaranas ng mga matitinding karanasan sa buhay katulad ng aming mga naunang kapatid, ito nga pong mga mananampalatayang Hebreo, naway patuloy lang naming pagtiisan ito. Bagamat hindi namin alam kung ano ang kadahilanan at para saan ang mga pagsubok na aming nararanasan sa kasalukuyan, ganun pa man patuloy lang kaming magtiwala sa inyo, Panginoon. Sa inyong mga kamay, aming ipinagkakatiwala ang aming buhay. Sa kabila ng lahat, naway patuloy kaming gamiting asin, patuloy kaming gamiting liwanag, at patuloy kaming gamiting mabisang daluyan ng pagpapala para sa buhay ng aming kapwa. O Panginoon, idinadalain ko po ang mga kapatid na may matitinding karamdaman. Inyo po nawang hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga katawang nahihirapan. Si Kuya Joey Loizaga. Ganon din po ako at lahat ng mga kapatid, di lang mga kapatid, ang sangkatauhan na sa ngayon ay tinamaan itong COVID. Panginoon naway, patuloy na hipuin kami ng iyong mapagpagaling na kamay. At sa pagbabalik ng mga kalakasan na patuloy niyo ipinagkakaloob, naway lalo ka lang naming pagnaisan na lubusang mapaglingkuran. Nadalain ko po, Mr. Sweet Galang, sa kanyang matinding karamdaman. Naway, palagi niyo pong alalahanin ng anak niyong ito. Wag lang po ang kanyang kalusugan, kundi ang kanilang pangangailangan. Naway patuloy mong sapatan. Sa mga kapatid na maaring namatayan ng mga mahal sa buhay, lalo lang itong maging dahilan, Panginoon, na kami ay magpakatatag dahil balang araw nangako ka na ang inyong mga anak, bagamat makaranas ng kamatayan, ganun pa man ay bubuhayin nyo upang bigyan ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, maraming salamat sa mga liwanag na aming tinanggap at naway maging isang kasangkapan ito na lalo lang kaming magpakatatag, magpatuloy, lalong tumibay ang aming paglilingkod sa inyo. Muli, maraming salamat po sa mga kapatiran na sumusubaybay, nananalangin, sumusuporta sa programang ito. Ganon din po sa iba pang mga programa ng aming mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy pong maranasan ng bawat isa ang inyong pag-iingat, ang inyong pagpapala, higit sa lahat ang iyong dakilang biyaya at pagmamahal. At muli, Panginoon, huwag kaming panghinaan ng loob anuman ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. Maaaring madilim ang kinabukasan, subalit
kung patuloy kaming magtitiwala sa inyo. Tunay na hindi lang ang future ang maliwanag, kundi tunay sa pagdating ng aming Panginoon Kristo, amin pong mararanasan ang kaluwalhatian, ang kapayapaan, at ang buhay na walang hanggan na inyong ipinangako sa inyong mga anak na magtitiis hanggang sa wakas. Maraming salamat po sa kasiguruhan ng aming dalangin na inyong pinakinggan sapagkat hiniling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan na ito. So, Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid, kay Kristo muli pong nagpapasalamat to. More than words can express ang akin pong appreciation, pagpapahalaga, pagpapasalamat sa inyong ginagawang pagsubaybay. Okay? Pananalangin. Sa lahat, ganun din po sa mga kapatid na kahit paminsan-minsan ay nakakatuwang sa ating mga pinansyal na pangangailangan. Di ko na mabanggit ang inyong mga pangalan. Di man kayo kadamihan, pero bahala na po ang Diyos na magbalik ng pagpapala sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Ayan, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Kristo, Brother Richard Thompson, sa pananampalatayang ating pinagsasama-samahan, Seventh-day Adventist Church. At hindi lang po ako proud, kundi super proud member po ako ng iglesyang ito, iglesyang nalabi sa huling kapanahunan ng ating Panginoon. Sana all, super proud po tayo, kaanim na iglesyang ito. Ako po yung nagpapanukala kung lulubin ng Panginoon na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay aking pong pinapanukala na ako'y maglilingkod sa Panginoon. Kaya sana all, yan po ang ating panukala na tayo maglilingkod, magtatapat, mananatili, tuloy-tuloy na magtitiwala at tuloy-tuloy na magmamahal sa ating Panginoon. Come what may, anumang sitwasyon ng ating buhay, naunawaan man o hindi, basta patuloy lang tayong magtiwala at magmahal sa ating Panginoon. O ayan mga kapatid, hiwa-hiwalay na tayo. At dahil bukas po yung Sabado, hindi po tayo magpo-program. If God's will, balik po tayo Sunday night. Panoob na ng Panginoon. Pag-pray nyo. Yan, kita nyo yung boses natin naman. Sana ituloy-tuloy na tayong gumaling sa tulong at awa ng ating Panginoon. O ayan, palagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po akong tatandaan, na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, bye-bye for now mga kapatid. Keep safe, stay healthy, I love you.